Naka-code white na ang mga ospital bilang paghahanda sa pagsapit ng bagong taon. Ngayon pa lang mahigit 70 na ang naitalang tinamaan ng paputok at ligaw na bala. Kaya naman ang Department of Health pinag-iisipan ng magrekomenda ng panukalang batas na tuluyang magbabawal ng paputok sa buong bansa. May report si Lia Manyalak del Castillo. Nanduluto si Lynn Kaibigan sa sinapit ng kanyang amang si Loreto. Nasabugan kasi ng plapla si Loreto kagabi at puputulan ang 2 daliri kanina dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Bukod sa malakas daw ang paputok na hawak ng amang si Loreto, nag-inuman daw sila. Tapos yun nga, siguro nagkatuwaan sila na nagpaputok ng yung Libertador ba yun? Yun, siguro dahil nga may inom siya, siguro hindi niya agad niyahagi, sa kamay niya pumutok. Kaya sana wag nang tularan. Ito ngayon nangyari. Imbis na 5 yung daliri, wala nang matitira. isa lang si Loreto sa 72 kaso ng fireworks-related injuries sa tala ng Department of Health mula December 21 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. 71 sa mga ito ang naputukan, habang isang 16 anyos na dalaga naman sa Cagayan de Oro City ang tinamaan ng ligaw na bala. Sabi ng DOH, karamihan sa naitatalang insidente ay sa NCR at karamihan lalaki ang nadidisgrasya. Pero ang pinakabatang na biktima ng paputok sa ngayon ay ang 9 na buwang sanggol sa Leyte. Iniimbestigahan pa namin kasi ayon sa paunang ulat, yung baby ay nasa loob ng bahay at may gumamit ng piccolo. So hindi malinaw yung piccolo ba ay galing sa labas o yung piccolo ay aksidenteng sumabog sa loob ng bahay. Kumpara sa parehong panahon noong isang taon, bumaba na raw ng 33% ang bilang ng naputukan. Pero ayaw pa pakasiguro ng DOH, lalo't ang bulto raw ng insidente ay naitatala pagdating pa ng December 31 at mismong January 1. Ngayon pa lang, pinag-iisipan na ng DOH ang pagrerekomenda ng panukalang batas na magbabawal o magbaban sa paggamit ng paputok sa bansa. Kasi kung magpapatuloy yung trending ngayong taon at talagang hindi na bababa sa hindi na parating 1,000 na lang yung nadidisgrasya, isa lang ipahiwatig na to, na-exhaust na namin lahat ng paraan para mapababa pa siya. Kasi makikita nyo, meron na kaming scare tactics, ng Gangnam na kami. Kung pagbabasehan natin yung datos kung saan karamihan sa kanila ay napuputukan sa malapit sa bahay nila, loob ng bahay nila o sa kalye, so malamang ay ipagbawal yung paggamit ng paputok sa bahay o sa kalye. Samantala, naka-code white na ang mga ospital bilang paghahanda sa bagong taon. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, handa na ang emergency room na kaya raw mag-accommodate ng hanggang 500 pasyente. Pati mga gamit pang first aid nakalabas na rin. At syempre, kabilang sa mga inihahanda ang mga pamputol ng daliri ng mga naputukan. Kabilang sa mga gagamitin sa bagong taon ang power drill na ito na nagdudugtong daw sa mga nabaling buto. Amber Decker na pamputol ng mga metal tulad ng singsing na naipit sa nasabugan daliri at ang oscillating saw na pangpino sa naputol na buto. Ito yung manual drill. Nalagay namin to. Yan. Tapos iikot hanggang sa maibaon mo to sa buto. Usually pag mga napuputulan at di na kailangang hindi na maisalba, so gagawin na lang namin, puputulin na lang namin. Pwede niyo po ba i-describe kung gano'n po katalas yan? Kaya na ito kahit kahoy. Hanggang sa palaking... Pero hindi lang sa malalaking pamputol natatakot ang mga naputukan, kundi maging sa maliit na fixator na ito, natagos daw hanggang buto ang sakit. Kakabit mo siya doon. Ito nakakabit sa buto ito. Tapos... ganyan. So ano yung pinapasok sa buto? Ito po. Yung mismong tornilyo? Hindi. Ito. Yung alambre. Pasok mo to doon. Sabot to siya. Tapos ilalak mo siya ng tornilyo. Hindi na kami sa tinatakot namin sila. Ito yung katotohanan. Kumbaga, paalala lang sa kanila kung ayaw nilang maranasan tong mga gamit namin, iwas na lang sa paputok. Paalala ng mga doktor, mas mainam pa rin kung umiwas na sa paggamit ng paputok. Pero kung hindi raw talaga maiwasan at minalas na naputukan, mas mabuting magtungo agad sa ospital. Pwede naman pong hugasan sa running water, tapos pwedeng sabunin ng mild soap at balutin ng malinis na gasa. Tapos, bukod dun, dalhin agad sa hospital o kaya sa malapit na paggamutan. Kasi pinaka-importante kasi yung anti-tetanus.
Lia Manyalak del Castillo, GMA News.